Ayan, good evening everyone. Good evening mga ka-privacy. Welcome back to a brand new season of Privacy in the Spotlight. Yes, year 2 na po tayo. Ika-2 taon na po ng Privacy in the Spotlight and masyado kami excited for new topics na magiging focus natin when it comes to privacy. And we will put it on the spotlight. And syempre, January, kasama natin ang ating commissioner, si Attorney John Henry D. Naga. Come. Good evening, Roren. Good evening. Nandito na naman po tayo. Kumusta ang iyong 2024, Miss Masaya Roren? po ako. Kayo po. Masaya kayo. Siyempre, masayang-masaya. Hindi natapos ang taon nang walang award ang ating Privacy in the Spotlight. Now, congratulations, Roren. Congratulations din po, Com. Of course, effort to ng buong NPC, ang Privacy in the Spotlight. And syempre, no, first po yun na parangal award ng Presidential Communications Office. Bahagi natin sa ating mga taga-subaybay na last December, bago matapos ang taon, ang Privacy in the Spotlight ay nanalo sa Presidential Communications Office parangal. Diba? Yes. Ng outstanding digital campaign. Ayan. And syempre, Com, no, although ito po ay isang baguhan pa lang na kampanya ng NPC, no, maganda, ang sarap sa feeling na na-recognize na siya dito sa atin locally. And of course, internationally, Com. Internationally, na-nominate din tayo bilang isa sa 5 na finalist sa Global Privacy Assembly Global Privacy Awards, itong ating Privacy in the Spotlight. So, congratulations. Yes po, congrats po. And Com, yung GPA po na yan, ang daming entries. Maraming entries yan. Entries. Almost more than 100 ang jurisdictions na kasali, and mapasali ka lang dun sa 5, kalaban mo ang mga Europeans, kalaban mo ang other Asian countries. Nako, malaking karangalan na yun sa atin. And to think, ito yung to cap itong nanalo tayo locally, na-nominate tayo internationally. Yung budget nitong ating Privacy in the Spotlight ay 20,000 lang. More or less 20,000 po, Com, no? And ang dami nang na-achieve nung Privacy in the Spotlight natin. So, hindi lang po nasa budget, sabi nyo nga po, no? So, willingness din natin na makapag-serve and makapag-spread ng awareness when it comes to privacy. Yes, and I hope other government agencies would follow through sa atin, kasi itong ating initiative na to na Privacy in the Spotlight ay talagang kulang sa budget. And I think lahat ng government agencies naman laging sinasabi kulang sa budget. But if you have the courage, the willingness to do it, then nothing is impossible, Roren. Totoo po yan. So dahil po dyan, mag-recap po tayo ng konti when it comes to mga naging pag-uusap or mga discussion last year. No, simulan po natin episode 1, Data-Driven Resolution, a Secure Start to the New Year. Siyempre, kayo po yung nag-opening salvo ng ating Privacy in the Spotlight. Yes, Roren. Yung January, diniscuss natin yung highlights ng mga achievements ng NPC noong 2023. Na nadagdagan pa this 2024. Yes. Unang-una is yung pagkapili sa atin bilang the first fee-funded secretariat ng Global Privacy Assembly. At the same time, sinabi natin doon na nakukuha ulit tayo ng unmodified opinion ng COA, which is ngayong 2024, unmodified opinion pa rin tayo. Grand slam na yan, go! At the same time, ito yung pangatlo, ISO certified pa rin ang NPC for the third time. So parang ang dami po nating nagawa in such a short time, no? Kasi nadadagdagan pa. So sana this 2025 din. Hopefully. Hopefully po. Ayan. And of course, February episode 2, ang ating topic naman ay Lovingly Yours, Privacy. So dahil Valentine's Day, so yun yung naging topic natin. And medyo favorite ko siyang topic kasi relatable yung mga questions na na-receive natin. At syempre, curious yung mga tao kung ano ang dapat gawin pag mga nagbibigay, nanganliligaw, tapos ibibigay yung address ng mga nililigawan nila sa online shop.
Actually, I have a story, a fun fact. During the Parangal 2024, nakausap ko yung isa sa mga naging judges ng Parangal. And sabi niya, kaya nanalo yung Privacy in the Spotlight because of this episode ng February. Curious din po siya. Hindi, kasi sabi niya, privacy itself is a very boring subject. Sabi niya, pero nagawa natin siyang nakaka-entertain and relatable dahil dito sa Opo. February episode natin. Mga curious case dahil yun po talaga ay mga questions na nare-receive natin sa ating platform. Sabi niya nga, very, very funny, very relatable, pero may hugot and may matututunan ka. Opo. Good to know po na may ganun pong nakuha yung judges natin. No? And of course, yung episode 3 naman natin, which is March, no, Women's Month po yan, we discussed about girls just wanna have privacy with attorney Rashi Reliosa. So, ito po yung mga gender and development po natin na topic, no, kasi pag-uusap ng mga kababaihan. Sa mga taga-subaybay natin, gusto kong ipaalam sa inyo na ang NPC is very serious when it comes to the gender and development. And isa ito during March, which is the celebration of the Women's Month. Isa to sa mga pinupush natin kasi ang mga kababaihan meron silang very specific, gender-specific na mga threats when it comes to data privacy. So gusto nating isa-isahin through our Privacy in the Spotlight, ano tong mga specific gender-specific data privacy concerns ng mga kababaihan. So, na-discuss natin during March kung ano-ano ito at kung paano ang gagawin ng mga kababaihan natin just in case ma-encounter nilang mga ganitong situation. So, kasi kung minsan na hindi lahat po equal when it comes to situation na paggamit or mga threats when it comes to social media. Agree. So, medyo vulnerable po talaga, lalo na yung mga kababaihan. Agree. So, medyo nalagyan natin ng spotlight po yung topic na po na yon. And of course, April Fool's Day, no? Nung April po ay ang ating topic ay deepfakes and privacy. Alam na alam ko to kasi ito yung mga nag-viral ata Ito po, sa atin. nag-viral. Naging guest natin dito si John Lloyd. Tapos, pagtanggal ng filter, Iba na. si Engineer Jansen po pala. Ayan, kasi para siyang very accessible na po ngayon yung AI na kung saan nagagamit na yung face ng celebrities. Actually, hindi lang face, pati voice, di ba? Pati voice po. Now, dito nung April, pinakita natin yung mga pros and cons ng paggamit ng AI. Actually, if you use AI in a good way, it is very useful. Pero pag ginamit mo to pang scam, marami ka ring mas-scam. So, during our April episode, tinuruan natin ang mga kababayan natin on how to see whether this is fake, this is true, and how to spot it, and ano ang gagawin nila kung fake, kung totoo. Yung mga nakikita nila. Opo, kasi kung alala ko may issue na yan na parang yung voice, pati yung voice, gamit na po talaga para tawagan kung sino yung mga kakilala mo. Akala ikaw yun, pero AI lang pala na nanggagaya na. Nagagamit actually for scamming And at the same time, lalo na ngayon mag-e-election. So, we should be very mindful kasi it can be used to candidates na pwedeng para pataasin yung rating or pwedeng para pababain ng rating. So, sa ating mga kababayan, we should be very mindful of this technology. Opo. Merong mga celebrity ata na parang ginagamit yung face nila and yung voice. Tapos advertise ng mga products. Hindi pala sila yun. So, yun. Pwede rin gamitin para mag-kumbinsi nga, di ba? Opo. And of course, May, no? Ang episode 5 naman natin, is compliance check and personal data breaches. So, medyo napahaba kasi very curious din yung mga tao kung regarding when it comes to compliance, no, and registration. So, 2-part episode po ito with Attorney Ram Milanes, former chief ng Compliance and Monitoring Division. So, ang dami nating na pag-usapan po nung and I think common question kasi siya paano ba nagko-compliance check ang NPC?
Actually, our May episode is in celebration ng ating Privacy Awareness Week, and ang NPC kasi hindi ang mga stakeholders natin hindi lang yung data subjects but as well as yung mga personal information controllers and personal information processors. Yung mga kumpanya na Na nagkokolekta ng yes, information. and one of ang kinakatakutan lagi ng mga PICs and PIPs is pag mag-conduct tayo ng compliance check at ayaw nilang magkaroon syempre ng breaches. So, during the May episode ng ating Privacy in the Spotlight, tinuruan natin sila kung ano yung mga chine-check natin pag nagka-conduct tayo ng compliance check at kung ano ang gagawin nila just in case magkaroon ng breach sa Ayun kanila. po. So, kaya po medyo napahaba po yung kwentuhan natin. Okay, and of course, Episode 6, yung June po natin, no? Pride and Privacy, Securing Queer Spaces. Yes, this is in celebration of the Pride Month. Ang ating mga nasa LGBTQ+, is isa sila sa mga laging nakakaranas ng discrimination. So, we want to put spotlight na pag LGBTQ+, I think isa sa mga na-discuss natin doon is yung ayaw niya pang mag-out, pero na-out siya because na-post sa social media yung organ ng ibang tao, yung kanilang picture. Oo, 'di ba? So, sa ating mga kababayan, let's be very mindful also of the privacy ng ating mga kababayan na nasa LGBTQ+. Opo, kasi we should respect their rights din. Agree. Po. Ayan. And yung ating episode 7, which is the Privacy Patrol. Ito po ay special request na topic, Compliance and Registration 101 with Director Obin Nieva of DASCO and also Mr. Grelly Ramos. So, yung pinag-usapan po dito is yung mga penalties kung hindi ka pa registered, paano gamitin yung seal of registration that I know, Com, you are very proud kasi hindi lang dito sa Pilipinas yung seal of registration. Meron na rin po sa ibang bansa. Actually, Roren, when I went to Singapore to attend yung isang IAPP event, nakita ko yung seal of registration natin sa Philippine National Bank. And I think pinicturean ko siya and shinare ko siya. Kasi parang hindi ko ine-expect at that time na pati abroad meron tayong seal of registration. But to tell you na ngayon, we are very proud to say na ang seal of registration natin is available in 20 other countries worldwide. In fact, when I went to Japan last December, meron na rin po sila. Meron na rin sa Narita Airport ng seal of registration. Now, seal of registration is very important kasi makukuha mo to after you register with the NPC. Oo. Now, makukuha mo to kasi before, ang ginagawa natin is we issue a certificate of registration. Now, ang certificate of registration, as you know, laging napi-fake. In fact, po. 'di ba? Minsan iba yung nakapirma or minsan ako yung nakapirma, but at the same time hindi pala registered sa atin. But with the seal of registration, when you scan the QR code, mahihirapan talagang i-fake to because pupunta sila sa ating database. Now, doon sa database natin, makikita kung anong PIC, ano yung effectivity date ng registration, at yung email ng DPO. Just in case merong complaints ang ating mga data subjects. So, pwede po nilang i-message yung DPO. Yes. Tama kasi po. Di ba, prerequisite of filing a complaint is mag-complain ka muna sa PIC. Diba? Sa DPO. Sa company. Actually, meron po akong mga friends. Kung minsan pupunta sila sa isang tapos may magkokolekta ng information. Tapos magme-message sa akin, Roren, walang seal of registration. Okay lang ba ito magbigay ng information? So, actually, isa yan sa mga campaigns natin, di ba? Na magbigay ka ng personal information mo dun lang sa nakaregister sa atin. Because at least, sure ka na legitimate yung purpose ng kahit papaano, kumbaga meron ng first compliance with NPC, 'di ba? So kahit papaano meron kang hahabulin. Unlike pag pag magbibigay ka ng personal or sensitive personal information, tas wala silang DPO, mahirap habulin. Now, kung may mga ganyang situation, Roren, I advise ang ating mga kababayan na
mag-email sa atin sa privacypatrol@privacy.gov.ph para ireklamo or isumbong sa atin kung sino yung mga companies na walang seal of registration. Ibig sabihin, hindi sila registered. Ayan. So, doon po, no, ang dami kasi naming nare-receive na, pwede ba to? Legit ba to na company? So, kung wala po silang seal of registration, send your, notify us, send it through email sa privacypatrol@privacy.gov.ph. At saka kahit saan ka magpunta ngayon, Miss Roren, Ang di ba? Sa dami mga na po, malls, opo. halos lahat meron. Kahit sa mga probinsya ko na medyo far-flung na ano, ay merong seal of registration, nakaka-proud. Parang ganun po yung feeling. Ayan, at dahil po dyan, mapunta naman po tayo, no? Kasi pag-usapan po natin yung companies kanina, seal of registration, tapos customers. Ito naman, yung pinag-usapan naman po natin nung episode 8 is privacy at work. How much do employers really need to know? This is with Attorney Vida Bocara. Kasi kung akala po minsan ng mga tao, yung data subjects, clients lang, customers lang. But actually, pati po employees Agree. ay Oo. data subject. Dito sa episode natin na to, binalance natin ano ba yung mga kailangan ng mga employers na personal and sensitive personal information ng kanilang mga empleyado vis-a-vis ano yung obligations nila sa kanilang empleyado. Kasi hindi naman pwede mangungulekta si employers tapos wala siyang obligasyon sa mga employees. At sinabi din natin dito ano yung mga rights and obligations din ni employees. So, ayan, no? Kasi yung mga 201 files, sa atin po sa gobyerno, yung PDS, SALN, mga personal po yan na information. So, kailangan po talagang protektahan din ng Dapat may employers. protection yan. Opo. Ayan. And of course, in celebration of the Patient Safety Month last September, ang topic naman po natin with Attorney Ana Carmela Reblora ay Privacy on Demand, Teaching Patient Safety and Confidentiality. Yan, kailangan natin, lagi nating tandaan, Roren, na ang health information is a sensitive personal information. So, sa atin lahat na nanonood ngayon, tandaan natin na hindi yan pwedeng lumabas kahit without our consent. 'Di ba? Hindi sa kapatid mo, hindi yan pwedeng ibigay ng mga nasa health industry kung wala kang consent. So, para lang po ito sa medical treatment at healthcare provision yung pwedeng i-process. Yes. No? Other than that, kailangan po may consent na. Tsaka ito po kasi yung kung naalala nyo last year, medyo nag-viral yung picture ng bata na sinicircumcise. Yes, 'di ba? Oo, bawal 'yun. Bawal po 'yun. Naglabas po tayo doon ng statement. And of course, yung mga pag-post po din ng mga ating mga healthcare providers na mga pictures ng kanilang patients. In fact, Roren, meron din yung mga family members minsan, 'di ba? Family members nagpo-post na yung kanilang mahal sa buhay ay nasa hospital without the consent ng patient. 'Di ba? Pagkagising ng patient, bakit nag-viral ako? Oo, biglang inooperahan si ganito, si ganyan, pero without the consent ng patient. So, mali po 'yun. Opo. So, yan. So, syempre, ang episode 10 po natin nung October is Mind Your Data, Responsible Behavior in Digital Interactions. So, kung dito po pinag-usapan natin yung more on the cyber space, no? Kasi it's a cyber security month. So, more on paano ba mag-navigate sa social media. Actually, tinuruan natin dito ang ating mga kababayan on how they can protect their personal information online. Especially now, maraming online platforms, mga social media, paano mag-navigate ng privacy settings sa ating mga social media accounts. Oo. Kasi kung minsan akala mo among your friends lang, hindi mo alam, naka-public pala yung post mo. Yes, oo. So, dapat nag-iingat po tayo dyan kasi ang daming identity theft. Oo, magugulat ka na lang yung picture mo, nakala mo sa friends mo lang, nakakalat na pala. Opo. So, ayan. So, yun po yung ating October. And, ito, alam ko po, ito ay yung favorite topic, no? November, syempre, National Children's Month. So, tayo po ay nagkaroon ng Kabataang Digital
special conversation on children's online safety. And ang ating co-guest nyo po doon is Oo. si Miguel. Oo, yung anak ko ang ating guest Yes. sa ating November episode. And dito tinuruan natin ang ating mga kabataan at mga magulang as well as teachers on how to safely navigate the online space ng Oo. kasi ngayon ang mga kabataan kahit bumalik na sila sa face-to-face classes, hindi muna mawala Mawawala, rin yung opo. kanilang online presence. Hybrid Oo. na rin yung mga At saka, classes ko. Pag uwi ng bahay, talagang yung mga bata either mag-internet, magre-research, whatsoever ang gagawin, online games, lalo na pag weekends. So, tinuruan natin na kailangan nilang to think before they click. So, tapos, ang naalala ko po dun, is talagang in-emphasize nyo rin yung importance of orienting also yung mga matatanda. Oo, kasi Opo. sabi nga natin yung ang online safety hindi lang sa mga kabataan ngayon but also dun sa medyo nasa senior Opo. side because tayong mga kumbaga millennials bang tawag sa atin? Millennials po. Ayan. Millennials medyo alam pa natin kung paano mag-navigate but itong medyo Gen X Mga ba? boomers po. Boomers, oo. Ayan. So, minsan sabi nga natin, ayaw nung bata na pinipicturean siya ng kanyang lolo, lola, and nagsishare online sa mga social media pages. Pero dahil ang akala ng lolo, lola ay within the circle lang ng family, yung pala ay naka-public. Public na. Oo. Ayun. So, importanteng talagang tuturuan mo, hindi lang po yung bata, pati yung mga guardians. In fact, mas maganda magturo yung apo sa kanilang mga grandparents kasi Opo. mas malambing. Ayan So, turuan po. natin ang ating mga kabataan on how to safely navigate the online space para sila magturo sa ating mga magulang or Opo, grandparents nila. Kasi pag tayo grandparents. magtuturo sa ating magulang, mag-aaway tayo. So, pero yung mga apo, pag magturo sa mga Opo. magulang, yun, hindi sila mag-aaway. Nag-aaway kami ng parents ko kasi, ano ba yung post kayo na post? Wait lang, hindi yung Siguro, maayos. Roren, time para pag-isipan mo na rin na magkaroon ng anak. Wait lang po, mahirap po. Para sila na rin magturo sa Opo, parents. no? Para hindi kami yung nag-aaway. Oo, para hindi kayo nag-aaway. Sige po, I'll consider that ko. Ayan. And of course, ang last natin December, syempre meron pong mga companies, may mga bonuses, ganyan. So, ang topic natin, from click to cart, unraveling the implications on data privacy in online shopping. Ito yung dito nababagay ang think before you click. Kasi pag marami tayong bonuses, wala tayong ginawa kundi click. Minsan hindi natin na-review sino yung mga sellers, 'di ba? And sad to say, dahil marami tayong pera, may bonus, and marami din yung scammers. So Totoo minsan, po. nakakabili tayo ng mga bagay na hindi pala sa legitimate sellers but mga scammers. And pag clinic mo kasi yun, automatic your personal information, name, address, cellphone number, na ibigay mo na rin. 'Di ba? So, scam. Oo. Prone ka sa identity theft and yung financial losses mo din, 'di ba? Totoo po yun. And of course, yung meron po ngayon kasi mga nauuso, na nakaka-receive sila ng mga parcel na kunyari, binili nila to online. Pero actually, wala naman silang biniling ganito pagkita mo. Tapos pag open, bato pala. Kasi nga, ang binilhan nila ay scammer. Now, since meron na yung scammer na kanilang name, address, and phone number, eto, magpapadala na yan lagi sa'yo. So, kailangan natin i-review yung mga sellers also. Opo. Ito yung repercussions kasi pag kung minsan akala natin okay lang, safe naman yan kasi ano na siya, no, ng online naman yan. Tapos, ang ending pala ay scam na at kahit po yung mga waybill, yung mga address ng mga parcel, dapat kailangan talagang i-delete or i-shred po or... minsan nga, Miss Roren, di ba, may mga tatawag pa sa'yo na may binili kang ganito, I just would like, parang galing naman sa credit card company, may binili kang ganito, I just would like to know whether ikaw ba talaga yung bumili, tas biglang
tatanungin, ano yung, ito ba yung credit card number mo? Ano ba yung, Kino-confirm na pa oo, pala. kino-confirm yung pala. Opo. Pagtingin mo ng credit card statement mo, Meron ka na meron ka ng mga purchases na hindi mo naman binili. Opo. Baka pati yung mga OTP ko. Oo. Ayun. So, dapat po talaga pag marami po kayong pera, mag-iingat din po kayo kasi yung hard-earned money po natin ay dapat hindi lang mapunta sa mga scammers. Tama. Nga po. Ayan. So, yun po yung 12 episodes natin na of course, na-enjoy po natin yun. At sana na-enjoy din po ng ating mga ka-privacy. And tingin ko marami silang natutunan sa ating 12 episodes noong 2024. So, Roren, ang tanong ko ngayon, ano ang aabangan ng ating mga kababayan ngayong 2025 sa Privacy in the Spotlight? Ayan. So, syempre, hindi tayo dapat pataas ng pataas yung energy Dapat natin. level up. Level up tayo. So, marami tayong topic. Pag-usapan natin yung sa mga senior citizen and PWD kasi yung mga IDs. Ay, may nabalitaan ako dyan. Pinipicturean daw, Miss Roren, yung mga Opo. IDs ng mga senior citizen and PWD. Is that allowed? So, pag-usapan po natin yon. And syempre, dahil napag-usapan na rin yung mga PWD at kasi ang nag-i-issue niyan ay LGUs. So, yung LGUs, kailangan din natin pag-usapan. So, isa rin po yan sa magiging topic natin. Hulaan nyo na lang po kung sino ang ating magiging... Balita ko, Miss Roren, kikiligin ka. Ay, sana po. Oo. Ayan. So, yung sa LGU po natin. And of course, yung medyo magandang topic kasi napag-usapan din yung cross-borders. Ayan. Yeah, oo. Kasi ngayon, ang personal information and sensitive personal information ng ating mga kababayan ay, kumbaga, borderless na ang information natin ngayon. So, magandang topic. Marami po tayong topics, Sana po, yung ating mga ka-privacy is mag-tune in pa rin. Making sure na magiging fun pa rin yung ating conversation. Kasi kung minsan, ang concern, yun nga po, privacy, medyo technical, medyo legal. So, ito po ay magiging more on relatable tayo para kahit sino nakakaintindi ng privacy. Kaya watch out this coming 2025 sa ating Privacy in the Spotlight. We will make privacy more fun and relatable, Roren. Yes. Ayan. So, thank you po. And sana po ay atin pang marami pa po tayong awards na matanggap this 2025. Manifesting. Pwede naman po yun, diba? Pwede naman. At tayo naman, ang National Privacy Commission naman ay laging handang tumulong at magsilbi para sa bayan. Totoo po yan. So, again, maraming salamat po and dun sa ating mga ka-privacy, to know more about the National Privacy Commission, our programs and activities, you may visit our website at privacy.gov.ph. Also, please like us on Facebook at National Privacy Commission. Ikaw nakapollow ka po ba? Yes, of course. Oo, nakapollow tayo. Yes. Syempre, meron din po tayong Instagram and meron din po tayong X account or yung Twitter, formerly Twitter, at Privacy PH. At syempre po doon sa ating mga ka-privacy, kung meron po kayong katanungan or meron po kayong mga concern na gustong pag-usapan, you may send in your through email at spotlight@privacy.gov.ph. Ayan po, kita-kits po sa ating next na episode ng Privacy in the Spotlight.